Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pagtitiwala at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking anino ay nagmumula sa taong inaasahan mong magiging iyong liwanag. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dating anyo nito. Paano kung ang mismong kamay na nangakong iingatan ka ang siyang dudurog dito ng walang awa? Ito ang kwento ni Liwayway at ang kanyang madilim na gabi bago matanaw ang panibagong umaga. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Liwayway, parang may humihila sa mga ito pababa. Pilit na isinasara ang kanyang paningin sa mundong bigla na lang lumabo at umikot. May bumabalot na makapal na kumot sa kanyang isipan na nagpapabagal sa bawat pagtakbo ng kanyang diwa. Ang huling natatandaan niya ay ang lay, ang lasa ng matamis at sariwang orange juice, ang paborito niya, na inabot sa kanya ng kanyang asawa, si Dante. Inumin mo ito, mahal, para makapagpahinga ka ng maayos, sabi nito sa kanya kanina, na may ngiti sa mga labi. Ang ngiting iyon na laging nagpapahupa sa lahat ng kanyang alalahanin. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay, ngunit parang may nakapatong ditong sako-sakong bigas. Ganoon din ang kanyang mga paa. Nakahiga siya sa malambot na sofa sa kanilang sala, ngunit ang pakiramdam niya'y lumulubog siya sa kumunoy. Dante? Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses na dati puno ng buhay ay tila ninakaw mula sa kanya. Naramdaman niya ang pagpanik na gumagapang sa kanyang dibdib, isang malamig na takot na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Mula sa malabong paningin, natanaw niya ang anyo ni Dante na papalapit. Lumuhod ito sa tabi niya, hinaplos ang kanyang buhok. Ang kilos ay puno ng lambing, ngunit nang abutin ng kanyang kamay ang pisngi nito, naramdaman niya ang panlalamig nito, o baka naman ang sarili niyang kamay ang nawalan na ng init. Shh, mahal. Magiging maayos ang lahat. Bulong nito. Ang boses ay malumanay, ngunit may kakaibang tono sa likod nito na ngayon niya lang narinig. Isang tonong hindi niya mabigyan ng pangalan. At sa gitna ng pagkalito, ang kanyang isip ay dinala siya pabalik sa isang eksena kaninang umaga lang. Nakaupo siya sa harap ng malaking lamesang gawa sa mamahogani sa kanilang library. Sa ibabaw nito ay isang salansan ng mga dokumento. Sa tabi niya, nakaupo si Dante. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng kapanatagan. Sigurado ka ba rito, Dante? Hindi ko masyadong naiintindihan ang mga legal terms na ito. Mahinang sabi ni Liwayway, ang mga mata ay nakatutok sa mga linyang nagsasabi ng special power of attorney. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay. Mainit, magaspang at pamilyar. Ito ang mga kamay na nangakong aalagaan siya habang buhay. Pansamantala lang ito, mahal. Malambing na paliwanag ni Dante. Habang nagpapagaling ka, kailangan may mag-asikaso ng Di Makulangan Holdings. Ayokong ma-stress ka sa mga desisyon sa boardroom. Ang gusto ko lang ay mag-focus ka sa pagpapalakas. Ako na ang bahala sa lahat. Ito ay para lang mabigyan ako ng kapangyarihang pumirma para sa'yo sa mga minor transactions. Isang formalidad lang. Tumingin si Liwayway sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya roon ang pag-aalala, ang pagmamahal. Ito ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang buhay, at ngayon, ng pamana ng kanyang mga magulang. Tumango siya. Ang mga pag-aalinlangan ay unti-unting naglaho na parang hamog sa sikat ng araw. Kinuha niya ang pluma. Bago niya ito itipa sa papel, hinalikan siya ni Dante sa noo. Mahal na mahal kita, Liwayway. Palagi mong tatandaan yan. At sa ilalim ng mga salitang iyon, pumirma siya. Isang pirma na sa tingin niya ay simbolo ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa.
Hindi niya alam na yon na pala ang huli, ang huling pirma sa kanyang dating buhay. Isang malakas na pagyanig ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Naramdaman niyang inaangat siya. Dalawang estrangherong lalaki na nakasuot ng puting uniforme ang bumuhat sa kanya mula sa sofa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sinubukan niyang pumiglas, magtanong, sumigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay isang bilanggo. Wala siyang magawa kundi manood. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng sagot, ng tulong. Ngunit nakatayo lang ito roon. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang muka ay kalmado. Masyadong kalmado. Dante, tulong! Halos pabulong na sigaw ng kanyang isip. Habang dinadala siya palabas ng sarili nilang bahay, ang lugar na puno ng kanilang mga alaala, ang mga larawan nila, sa dingding ay tila nanunuya sa kanya. Ang kanilang larawan sa kasal kung saan pareho silang nakangiti. Masaya, puno ng pag-asa, isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Inilabas siya sa malamig na gabi at ipinasok sa isang puting van. Bago isara ang pinto, lumapit si Dante sa kanya. Yumuko ito. Ang mukha'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Hinaplos nito muli ang kanyang pisngi. Ito ang pinakamabuti para sa'yo, mahal. Bulong nito sa kanyang tainga. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste sa labas, nakita niya ito. Ang nangiti sa mga labi ni Dante. Hindi na ito ang ngiting nagpapahupa sa kanyang mga kaba. Hindi na ito ang ngiting puno ng init at pagmamahal. Ito ay isang nangiting malamig, isang ngiting puno ng tagumpay, isang ngiting nakakatakot. Iyon ang huling imaheng nakita niya bago tuluyang isinara ang pinto ng van at ang kadiliman na kaninay nasa isipan niya lang ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong paligid. Ang huling narinig niya ay ang pag-andar ng sasakyan palayo sa kanyang tahanan, palayo sa kanyang buhay, palayo sa lahat ng kanyang inakalang totoo. Unti-unti siyang nilamon ng kawalan ng malay, ang tanong na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Bakit? Nang muli siyang magmulat ng mata, ang malabong paningin ay sinalubong ng nakakasilaw na kaputian. Puti ang kisame, puti ang mga dingding, puti ang kumot na nakabalot sa kanya. Amoy, gamot at panlinis. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang ulo. Nasaan ako? Pinilit niyang ituon ang kanyang paningin. Isa itong maliit na kwarto, walang bintana, may isang bakal na pinto sa kanyang harapan. Habang pinoproseso ng kanyang isip ang lahat, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang tunog na bumasag sa huling piraso ng pag-asa na baka ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lang. Ang malamig, matigas, at pinal na tunog ng kandadong isinasara mula sa labas. Ang tunog ng kandado ang gumising sa bawat himaymay ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang saglit, nakahiga lang si Liwayway sa malambot, ngunit malamig na kama. Pinipilit paniwalain ang sarili na isa lamang itong masamang panaginip. Isang bangungot na idinulot ng pagod at stress. Na anumang oras ay gigisingin siya ni Dante sa kanilang silid, hahalikan siya sa noo at sasabihing maayos ang lahat. Ngunit ang amoy ng antiseptic na nanunuot sa kanyang ilong, ang gaspang ng puting damit na suot niya, at ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsasabing ito ang katotohanan. Sinubukan niyang bumangon. Ang kanyang ulo ay kumikirot pa rin, ngunit ang epekto ng gamot na ipinainom sa kanya ay unti-unti nang nawawala. Iginala niya ang kanyang paningin. Ang kwarto ay walang anumang personal na gamit. Walang bintana. Ang tanging palamuti ay ang rehas sa maliit na bintanilya ng bakal na pinto. Sa isang sulok ng pinto, may nakasulat na mga salita sa isang maliit na plaka. Bahay Paghilom Mental Wellness Institute. Bahay Paghilom, Ngoy Chualan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa
na walang bakas ng saya, puno ng sakit at kabalintunaan. Ito ba ang pinakamabuti para sa kanya? Ang ipasok sa isang lugar para sa mga taong may sakit sa isip? Ang galit ay biglang pumalit sa kanyang pagkalito. Isang nag-aalab na galit para kay Dante, para sa kanyang pagtataksil. Hindi ako baliw. Sigaw niya, ang boses ay paos at basag. Palabasin niyo ako dito. Nagkakamali kayo. Kinumpas niya ang pinto, hinampas ng kanyang mga palad hanggang sa namula ang mga ito. Tulungan niyo ako. Kinidnap ako. Ang asawa ko. Niloko niya ako. Ang mga yabag sa labas ay nagpatigil sa kanya. Bumukas ang maliit na siwang sa pinto at isang pares ng mata ang sumilip. Ma'am Liwayway, kumalma po kayo, sabi ng isang babaeng nasa katanghalang gulang na nakauniforme ng nurse. Ang boses nito ay walang emosyon. Sanay na sa mga ganitong eksena. Hindi! Hindi ako kakalma. Tawagan mo ang pulis. Tawagan mo ang abogado ko. Desperadong pakiusap ni Liwayway. Ang siwang ay nagsara. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang pagbukas ng kandado. Pumasok ang nurse, kasama ang dalawang malalaking lalaking orderly. May dala itong isang maliit na tasa na may lamang tableta at isang basong tubig. Oras na po para sa gamot ninyo, sabi nito, na para bang hindi narinig ang kanyang mga sinabi. Umiling si Liwayway, umatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Ayoko. Wala akong sakit. Hindi ko kailangan yan. Lahat po ng pasyente dito ay kailangang uminom ng kanilang gamot. Matiyagang sabi ng nurse, papalapit sa kanya. Para po ito sa inyo. Para kumalma kayo. Hindi ako pasyente. Halos mapasigaw niyang sabi. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Biktima ako. Biktima ako ng asawa ko. Ngunit ang kanyang mga salita ay pumasok lang sa isang tainga ng nurse at lumabas sa kabila. Sumenyas ito sa dalawang orderly. Bago pa man makapalag si Liwayway, ang kanyang mga braso ay hinawakan na ng mahigpit. Pinilit nilang buksan ang kanyang bibig. Ang pait ng tableta ay dumampi sa kanyang dila bago siya sa pilitang pinainom ng tubig. Wala siyang nagawa. Ang kanyang lakas ay hindi sapat. Ang kanyang boses ay walang halaga. Sa loob ng bahay paghilom, ang kanyang katotohanan ay isa lamang sintomas ng kanyang kabaliwan. Habang pinapanood niyang lumabas ang mga ito at muling isara ang pinto, napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Doon, sa malamig na sahig ng puting kwarto, umiyak siya ng umiyak. Iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Hindi lang ng kayamanan, kundi ng pag-ibig, ng tiwala, at ng sariling pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang oras ay tumatakbo lamang base sa pagpasok ng pagkain sa siwang ng pinto at sa pagdating ng nurse, dala ang kanyang gamot. Tinangka niyang tumanggi ilang beses pa, ngunit nauwi-uwi lang ito sa sapilitang pagpapainom. Kalaunan, sumuko na rin siya. Hinayaan na lang niyang lamunin siya ng sistema, ng pagkabagot, at ng kawalan ng pag-asa. Karamihan ng kanyang oras ay ginugugol niya sa pagsilip sa maliit na rehas ng kanyang pinto. Ang hallway sa labas ang kanyang tanging bintana sa mundong ito. Nakikita niya ang ibang mga pasyente. Ang ilan ay tahimik na naglalakad, ang iba ay may kausap na sarili. Nakikita niya ang mga staff, abala, walang pakialam. Ang mga mukha ay pagod at walang emosyon. Lahat sila ay pare-pareho, maliban sa isa. Isang hapon, habang nakadungaw siya, isang doktor na bata at nakasalamin ang dumaan. Huminto ito sa tapat ng isang matandang babae na nakaupo sa isang bench, kinakausap ang isang halamang nasa paso. Kamusta po kayo, Lola Nena? Magalang na bati ng doktor. Imbes na iwasan o pagalitan ng matanda, umupo ang doktor sa tabi nito. Nakangiti itong nakinig habang ang matanda ay nagkukwento tungkol sa kanyang mga apo na bulaklak.
Napakaganda po pala ng apo ninyong si Rosas. Sabi pa ng doktor na may tunay na interes sa kanyang boses. Napako ang tingin ni Liwayway sa eksenang yon. Sa loob ng ilang araw, ngayon lang siya nakakita ng isang tunay na ngiti. Isang pakikitungo na hindi dala ng obligasyon kundi ng tunay na pag-unawa at habag. Sinimulan niyang abangan ang doktor na yon. Nalaman niyang ang pangalan nito ay Dr. Sinag Alvaro mula sa nameplate nito. Napansin niyang kakaiba ito sa lahat. Binabati nito ang bawat pasyente. Tumatagal ito sa pakikipag-usap. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga. Nakikinig ito. Isang maliit. Halos nakalimutan ng butil ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa tuyot na lupa ng kanyang puso. Isang umaga, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi ito ang nurse o ang mga orderly. Ito si Dr. Sinag Alvaro. May dala itong clipboard, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Good morning, Mrs. Escalante. Ako si Dr. Alvaro. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tumango lang si Liwayway. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Umupo ito sa silyang nasa tapat ng kanyang kama. Nagpapanatili ng propesyonal na distansya, ngunit ang kanyang presensya ay hindi nakakatakot. Nababasa ko rito sa iyong chart, simula niya, na dinala ka rito ng iyong asawa dahil sa acute psychosis at severe paranoia. Hindi nagsalita si Liwayway. Hinintay niya ang panghuhusga, ngunit iba ang sumunod na sinabi ng doktor. Pero gusto kong marinig ang kwento mula sa iyo. Walang tama o mali. Sabihin mo lang sa akin ang nangyari. Sa sarili mong mga salita. Nag-alinlangan si Liwayway. Sasabihin niya na naman ba ang katotohanan para lang tawaging baliw? Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Dr. Alvaro sa likod ng salamin nito, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Sinseridad. At kaya nagsalita siya. Sinabi niya ang lahat. Ang tungkol sa Dimakulangan Holdings, sa kanyang karamdaman, sa special power of attorney, sa orange juice, at sa nakakatakot na ngiti ni Dante. Habang nagsasalita, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit hindi siya tumigil. Sa buong oras na yon, hindi siya pinutol ni Dr. Alvaro. Nakikinig lang ito. Paminsan-minsay tumatango. Ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa lugar na yon, naramdaman niyang may isang taong nakikinig. Naramdaman niyang hindi siya hangin. Nang matapos siya, katahimikan ang namayani. Inaasahan niyang sasabihin ng doktor na ang lahat ng yon ay bahagi lang ng kanyang delusyon. Tumayo si Dr. Alvaro at lumakad papunta sa pinto. Bumagsak ang balikat ni Liwayway. Akala niya, katulad din ito ng iba. Ngunit bago ito lumabas, huminto ito. Tumingin ito sa hawak niyang clipboard, pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng duda at determinasyon. Mayroong mali dito, sabi nito sa isang mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. At sa mga salitang yon, ang maliit na butil ng pag-asa sa puso ni Liwayway ay nagsimulang diligin. Mayroong mali dito. Ang mga salitang binitiwan ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa hangin ng kanyang isipan, kahit pa matagal nang nakasara ang pinto ng silid ni Liwayway Escalante. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang maliit na opisina, ang kwento ng babae ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak na parang sirang plaka. Hindi ito ang unang beses na nakarinig siya ng pasyenteng nagsasabing nagkakamali ang lahat. Bahagi iyon ng kanilang mga delusyon. Ngunit kay Liwayway may kakaiba. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng sakit at pagod, ay may angkin na linaw. Ang kanyang mga salita, kahit nanginginig, ay magkakaugnay, walang butas. Walang pagkakasalungat. Ito ay kwento ng isang biktima, hindi ng isang pasyente, at ang pakiramdam na yon ay dumidiin sa kanyang dibdib na parang bato. Sinara ni Sinag ang pinto ng kanyang opisina
at umupo sa kanyang silya. Binuksan niyang muli ang chart ni Liwayway. Napakabilis ng lahat. Ang diagnosis na acute psychosis ay ibinaba wala pang 24 na oras matapos siyang dumating. Base lamang sa testimonya ng asawa at sa hysterical na pag-uugali nito. Walang malalim na pagsusuri, walang second opinion. Para bang minadali ang lahat para maisara ang kaso, para maikulong siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Marco, gising ka pa ba? Bungad niya nang sagutin ang tawag. Sinag, napatawag ka? Huwebes ng gabi pare. Para sa'yo, 10:00 pa lang yan. Para sa aming mga abogado, madaling araw na to, biro ng boses sa kabilang linya. Si Marco, isang matalik na kaibigan mula kolehiyo na isa na ngayong corporate lawyer. May mabilis lang akong tanong. Legal question. Shoot. Gaano kadali o kahirap na magpasok ng isang tao, sabihin nating asawa, sa isang mental institution laban sa kanyang kagustuhan? Tanong ni Sinag. Sinisiguradong mahina ang kanyang boses. Narinig niya ang pag-upo ni Marco nang mas maayos sa kabilang linya. Seryosong tanong yan. Sa totoo lang, dapat mahirap. Kailangan ng multiple psychiatric evaluations, court orders sa mga malalang kaso, at matibay na ebidensya na panganib siya sa sarili niya o sa iba. Pero alam mo na may mga loophole, lalo na kung mayaman ang pamilya. Kung ang asawa ang may hawak ng lahat ng medical records, kung makakakuha siya ng isang doktor na magpapatunay sa kanyang sinasabi, pwede niyang pabilisin ang proseso. It's messy, but it's possible. Bakit mo natanong? May kaso ka ba dyan? Wala. Isang hypothetical situation lang. Salamat, Marco. Malaking tulong ito. Ibinaba ni Sinag ang telepono at ang kanyang hinala ay lalong tumibay. Ang kwento ni Liwayway ay hindi lang isang kwento. Ito ay isang posibleng krimen. Ngunit ano ang gagawin niya? Isa lang siyang doktor. Ang pag-question sa diagnosis ng institusyon ay pag-question sa buong sistema. Isang malaking panganib sa kanyang karera. Napatingin siya sa isang lumang litrato na nakadisplay sa kanyang lamesa. Isang litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama, isang matangkad at masayahing lalaki na may ngiting laging abot langit. Isang nangiti na unti-unting nawala matapos ang isang pangyayari. Naalala niya ang araw na yon. Umuwi ang kanyang ama mula sa trabaho. Mas maaga kaysa karaniwan. Walang dalang pasalubong, walang ngiti. Umupo lang ito sa kanilang sopa at tumitig sa kawalan. Ang kanyang ama, si Mang Lino, ay ang pinaka-loyal na accountant ng Dimaculangan Holdings sa loob ng 20 taon. Itinuring niyang pamilya si Mr. Dimaculangan, ang ama ni Liwayway. Ngunit nang pumanaw ang matanda, mabilis na nagbago ang lahat. Isang bagong management ang pumasok sa pangunguna ng manugang nitong si Dante Escalante. Tinanggal ako sa trabaho, anak. Sabi nito sa kanya noon, ang boses ay basag. Redundancy raw, pagbabawas ng tao. Pero ang totoo, pinalitan nila kaming mga matatanda ng mga bata nila. Nakita ni Sinag kung paano nadurog ang kanyang ama. Hindi dahil sa nawalang trabaho, kundi dahil sa nawalang dignidad. Ang kanyang katapatan ay binaliwala. Ang kanyang mga taon ng serbisyo ay itinapon na parang basura. Ang pangyayaring iyon ang nagtulak sa kanya na maging doktor para tulungan ang mga taong walang kakayahang tulungan ang kanilang sarili. Dimaculangan, Dante Escalante. Ngayon, ang mga pangalang iyon na sumira sa kanyang pamilya ay muling bumalik. Konektado sa babaeng nasa loob ng puting kwarto. Hindi na ito isang hypothetical situation lang, naging personal na ito. Kinabukasan, hinintay ni Sinag ang tamang pagkakataon nang mag-iiba na ng shift
ang mga nurse sa hapon at mas kaunti ang mga taong naglalakad sa hallway. Muli niyang pinuntahan ang silid ni Liwayway. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may bakas ng pag-asa at takot. "Doktor," mahina niyang bati. Isinara ni Sinag ang pinto. "Liwayway, hindi ako pumarito bilang doktor mo." Kumunot ang noo nito sa pagtataka. "Nakinig ako sa kwento mo kahapon." Pagpapatuloy niya. "At naniniwala ako sa iyo." Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Liwayway. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. "May gusto akong ikwento sa iyo," sabi ni Sinag, at umupo siya sa silya. "Tungkol sa aking ama. Siya si Lino Alvaro. Naging accountant siya sa Dimakulangan Holdings sa loob ng 20 taon. Habang nagkukwento si Sinag, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Liwayway. Mula sa pagtataka, naging pag-unawa ito, at pagkatapos ay isang malalim na kalungkutan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa narinig. "Ang asawa mo, si Dante Escalante, siya ang nagtanggal sa tatay ko." Pagtatapos ni Sinag, "Hindi ko ito ginagawa para maghiganti, Liwayway. Sinasabi ko ito sa'yo para maintindihan mo na alam ko kung paano manira ng buhay ang asawa mo at hindi ko hahayaang gawin niya ulit yun sa'yo." Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang maliit na ningas ng pakikipaglaban sa mga mata ni Liwayway. Anong gagawin natin?" Lumapit si Sinag. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na, "Tutulungan kitang makatakas dito." Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. "Pero paano? Ang lugar na ito, bantay sarado. Walang perpektong sistema," sabi ni Sinag. "Alam ko ang bawat sulok ng lugar na ito. May blind spot ang CCTV camera malapit sa service exit sa likod. Ang gwardiya doon tuwing gabi, si Mang Kulas, laging natutulog sa kanyang shift. Kailangan lang nating itakda ang tamang oras." Pinagmasdan niya ang reaksyon ni Liwayway. Nakita niya ang takot, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Tumango ito, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay may buong loob na. "Pero doktor, bakit? Bakit?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Bakit mo isinusugal ang lahat? Ang iyong lisensya, ang iyong trabaho, para sa isang taong ngayon mo lang nakilala?" Tinitigan siya ni Sinag ng diretso sa mata. Ang lahat ng sakit ng nakaraan at ang bigat ng kasalukuyan ay nagsama sa isang sagot. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng may ipinaglalaban na inagaw sa'yo." Ang gabi ay hindi kailanman naging ganito kasikip para kay Liwayway. Bawat tunog sa labas ng kanyang silid ay nagpapatindig ng kanyang balahibo, ang yabag ng nag-iisang orderly na nagroronda, ang kalansing ng mga susi, ang mahinang ugong ng fluorescent lights sa hallway. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis at napakalakas, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang pinipisil ang kanyang mga kamay para pigilan ang panginginig. Ang plano ay simple, ngunit ang panganib ay nakakabaliw. Ayon kay Sinag, eksaktong 1:00 ng madaling araw, gagawa siya ng ingay sa kabilang wing ng gusali. Isang aksidenteng pagbagsak ng isang metal na tray sa kusina. Sapat na para makuha ang atensyon ng nag-iisang orderly sa sahig na ito. Sa sandaling umalis ang orderly para tingnan ang nangyari, mayroon siyang eksaktong 2 minuto. 2 minuto para buksan ng kasabwat nilang nurse ang kanyang pinto. 2 minuto para tahimik na tawirin ang pasilyo. 2 minuto para marating ang service exit kung saan naghihintay si Sinag. 2 minuto para mabawi ang kanyang buhay. Ang kasabwat nila ay si Aling Nita, isang matandang nurse na malapit ng magretiro. Siya ang inutusan ni Sinag na magdala ng pagkain kay Liwayway kaninang gabi. Sa ilalim ng plato ng kanin, may isang maikling sulat. "Maghanda ka ngayong gabi."
Ayon kay Sinag, si Aling Nita ay may utang na loob sa kanyang ama. Sapat na yon para tumulong. Pinilit ni Liwayway na magsuot ng itim na pantalon at blusa na ipinuslit ni Aling Nita sa kanya kanina, na itinago sa ilalim ng kanyang unan. Malamig ang tela sa kanyang balat. O baka naman ang sarili niyang takot ang nanlalamig sa kanya. Tumingin siya sa orasan sa pader. 12:58. Bumuntong hininga siya ng malalim. Sinubukang pakalmahin ang nagwawalang kabayo sa kanyang dibdib. Kaya mo to, Liwayway. Para sa'yo to. Para sa katarungan. 12:59. Pumikit siya at inalala ang mukha ni Dante. Ang kanyang ngiti bago siya ipinasok sa van. Ang alaala ay hindi na nagdulot ng sakit, kundi ng nag-aalab na determinasyon. Hindi siya mananatiling biktima. Hinding-hindi. Eksakto alauna, narinig niya ito. Isang malakas, matinis na kalabog mula sa malayo. Sinundan ito ng tunog ng mga nabasag na pinggan. Agad siyang tumayo. Ang buong katawan ay alerto. Narinig niya ang pagmamadaling yabag ng orderly sa labas ng kanyang pinto. Palayo. Ito na. Lumipas ang 10 segundo. 15 segundo. Nasaan na si Aling Nita? Ang 2 minuto ay nagsimula. Nang tumakbo. Baka umatras ito. Baka natakot. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay nagsimulang haluan ng pagdududa. Pagkatapos, isang halos hindi marinig na kalikot sa kanyang pinto. Dahan-dahang bumukas ito, sapat lang para makalabas siya. Nakatayo roon si Aling Nita, ang mukha ay balisa. Ngunit ang mga mata ay determinado. Hindi ito nagsalita. Tumango lang ito at suminyas na sumunod siya. Bawat hakbang ni Liwayway sa pasilyo ay parang isang dagundong sa kanyang tainga. Ang sahig na linoleum ay tila sumisigaw sa bawat tapak. Niiwasan niya ang pagtingin sa mga rehas ng ibang silid. Natatakot na baka may isang pasyenteng gising na sisigaw at sisira sa lahat. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Sumenyas si Aling Nita sa isang pasilyo sa kanan. Ito ang daan patungo sa service area. Mas madilim dito at amoy luma at alikabok. Habang papalapit sila sa dulo, natanaw ni Liwayway ang isang maliit na ilaw na nagmumula sa exit sign na kulay pula. Malapit na sila, ngunit bigla silang napatigil. Isang boses ang narinig nila mula sa likuran. Hoy! Sino yan? Ang boses ng orderly. Bumalik ito ng mas maaga kaysa inaasahan. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Tapos na. Huli na sila. Ang kanyang mga binti ay tila napako sa sahig. Ngunit tinulak siya ni Aling Nita. Takbo na, Hija. Huwag kang lilingon. Ako nang bahala dito. Sigaw nito sa mahinang boses. Hindi na nag-isip pa si Liwayway. Tumakbo siya. Narinig niya ang sigaw ng orderly. Ang pagmamadaling yabag nito papalapit. At ang boses ni Aling Nita na sumisigaw. Naku, nadulas ako. Tulungan mo ako dito, iho. Isang sakripisyo. Isang pagkakataon. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng service exit. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Isang paalala ng kalayaang ilang hakbang na lang ang layo. Nasa isang madilim na eskinita siya sa likod ng gusali. Sa dulo nito, nakita niya ang isang lumang kotse na nakapark sa dilim. Ang mga ilaw ay patay. Sumenyas ang anino mula sa driver's seat. Si Sinag. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Habang papalapit siya sa kotse, bumukas ang pinto sa passenger side. Dali, sakay. Narinig niyang sabi ni Sinag. Sumakay siya at walang sabi-sabing isinara ang pinto. Agad na pinaandar ni Sinag ang makina at pinaharurot ang kotse palayo sa lugar na yon. Palayo sa kanyang naging kulungan. Habang papalayo sila, lumingon si Liwayway. Tinitigan niya ang malaki at walang buhay na gusali ng bahay paghilom hanggang sa maging isa na lang itong maliit na tuldok sa kadiliman nang hindi na niya ito matanaw
Doon pa lang siya huminga ng malalim. Isang hiningang pinaghalong pagod, takot at higit sa lahat, kaluwagan. Malaya na siya. Inihinto ni Sinag ang kotse sa isang tagong lugar ilang kilometro ang layo. Pareho silang humihingal. Hinubad nito ang kanyang jacket at iniabot sa kanya. Suotin mo, Ste. Baka giniginaw ka. Salamat, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig pa rin. Kinuha niya ang jacket at isinuot. Amoy ito. Ligtas. Si Aling Nita. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamasamang mangyayari sa kanya ay masisermonan siya. Sabi ni Sinag, mas mahalaga na nakalabas ka. Katahimikan ang namayani sa loob ng kotse. Tanging ang tunog lang ng kanilang paghinga ang maririnig. Tumingin si Liwayway sa side mirror. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng buwan, halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay payat at maputla, at ang kanyang mga mata may bakas ng takot. Ngunit meron ding isang bagong apoy. Isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Isang apoy ng galit. Hindi pa tayo tapos, Dante. Bumaling siya kay Sinag. Saan tayo pupunta? Sa isang lugar kung saan hindi ka niya mahahanap. Isang lugar kung saan pwede kang magsimulang muli. Sagot ni Sinag bago muling pinaandar ang kotse. Hindi na nagsalita si Liwayway. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana at pinanood ang mga ilaw ng syudad na kanilang iniiwan. Bawat metro na kanilang tinatahak ay isang metrong palayo sa kanyang madilim na nakaraan. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi siya tumatakas para lang magtago. Tumatakas siya para maghanda, para lumaban. Lumipas ang 3 buwan. Ang Baryo Silangan ay isang maliit at tahimik na bayan sa tabing dagat, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Dito, ang oras ay tila mas mabagal. Ang hangin ay sariwa at may amoy ng alat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang nagsisilbing musika mula umaga hanggang gabi. Dito dinala ni Sinag si Liwayway. Sa isang maliit na bahay bakasyunan na pag-aari ng isang tiyahin niya na nasa abroad. Ito ang naging kanlungan ni Liwayway. Dito niya sinimulang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang pagkatao. Ang unang ilang linggo ay mahirap. Ginigising siya ng mga bangungot sa gabi. Sa umaga, madalas siyang nakatitig lang sa karagatan. Ang isip ay lumilipad pabalik sa sakit ng pagtataksil. Ang Liwayway na dating puno ng buhay at tiwala ay napalitan ng isang aninong puno ng pait at takot. Si Sinag ay bumibisita tuwing Sabado't Linggo. Dala ang mga pagkain, gamit at balita mula sa syudad. Iniulat niya na opisyal nang idineklara ng bahay paghilom na tumakas si Liwayway. Si Dante sa harap ng publiko ay nagkunwaring isang nag-aalalang asawa, nag-aalok ng pabuya para sa sinumang makakita sa kanyang may sakit na asawa. Isang perpektong pagganap. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, sinabi ni Liwayway ang mga salitang babago sa lahat. Hindi ako pwedeng magtago na lang dito habang buhay, Sinag, sabi niya. Ang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw habang nagpapakasasa siya sa perang hindi kanya, habang sinisira niya ang pangalan ko at ang pamana ng aking mga magulang. Anong plano mo? Tanong ni Sinag. Ang boses ay maingat. Humarap si Liwayway sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. Ang Liwayway na kilala niya ay patay na. Ang babaeng mahina at sunod-sunuran. Kung gusto ko siyang labanan, kailangan kong maging ibang tao. At doon, sa harap ng papalubog na araw, sinimulan nilang buuin ang isang bagong katauhan. Isinilang si Mahalina Reyes. Eti, ang pagbabago ay nagsimula sa pisikal. Ang mahaba at alon-along buhok ni Liwayway na laging hinahangaan ni Dante ay ginupit.
isang modernong bob cut na nagbigay ng talas at kapangyarihan sa kanyang mukha. Ipinatago niya ang kanyang mga lumang damit, mga bestidang malalambot ang tela at kulay, at pinalitan ng mga damit na may istruktura at matitingkad na kulay, itim, pula, navy blue. Mga damit ng isang babaeng hindi natatakot kumuha ng espasyo. Nag-aral siyang maglakad muli. Hindi na ang mahinhing lakad ng isang heredera, kundi ang tiyak at may kumpiyansang mga hakbang ng isang negosyante. Ang kanyang boses, na dati laging malumanay, ay sinanay niyang maging mas mababa at mas kontrolado. Ginamit niya ang natitirang pera mula sa isang personal na bank account na hindi alam ni Dante. Isang maliit na halaga kumpara sa kanyang kayamanan, ngunit sapat para simulan ng lahat. Si Sinag, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay tumulong na gumawa ng mga pekeng dokumento. Isang pasaporte, mga bank record, isang backstory. Si Mahalina Halina Reyes ay isang Filipina-American na investor na lumaki sa New York. Isang self-made woman, matalino, sopistikada, at walang sinumang nakakakilala. Habang binabago niya ang kanyang panlabas na anyo, binabago niya rin ang kanyang isipan. Gabi-gabi, sa tulong ng internet, pinag-aaralan niya ang bawat galaw ng Dimakulangan Holdings sa ilalim ng pamumuno ni Dante. Pinag-aralan niya ang mga bagong proyekto, ang mga bagong board members, ang mga kahinaan at kalakasan ng kumpanya na dati niyang binaliwala. Ang pinakamalaking kahinaan ni Dante ay ang kanyang kasakiman, sabi ni Liwayway kay Sinag isang gabi, habang tinitingnan nila ang isang article tungkol sa bagong luxury condo project ng kumpanya. At ang kanyang ego, gagamitin natin ang mga yon laban sa kanya. 3 buwan ang lumipas. Ang anino sa dalampasigan ay isa ng matalim na silweta. Handa na siya. Ang Grand Charity Ball ng Escalante Foundation ay ang pinakamalaking social event ng taon. Isang pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan. Isang perpektong entablado para sa isang pasabog na pagpapakilala. Pumasok si Mahalina Reyes sa grand ballroom ng isang 5-star hotel. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown na yakap ang kanyang katawan na may mahabang slit sa isang binti. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng sleek. Ang kanyang labi ay pininturahan ng kulay dugo. Bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat tingin niya ay may kahulugan. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Sino ang babaeng ito? Ang kanyang kagandahan ay hindi lang sa mukha. Ito ay nasa kanyang aura. Isang aura ng kapangyarihan, misteryo at panganib. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niya si Dante sa gitna ng mga bisita. Nakatayo ito na parang hari, nakikipagtawanan, nilalasap ang bawat sandali ng kanyang bagong kapangyarihan. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay isang babaeng maganda at matalim manamit. Si Attorney Brielle Suarez ang pinagkakatiwalaang abogado ng kumpanya. Ang kabit. Sigurado si Liwayway. Isang pamilyar na kirot ang dumaan sa kanyang puso, ngunit agad niya itong pinigilan at pinalitan ng malamig na galit. Nagsimula siyang maglakad, hindi patungo sa kanila, kundi sa isang direksyon kung saan alam niyang magkakasalubong ang kanilang landas. Habang papalapit siya, kinuha niya ang kanyang maliit at mamahaling clutch. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya kay Dante, aksidente niyang nabitawan ito. Ang clutch ay gumulong at huminto mismo sa paanan ni Dante. Napatigil si Dante sa kanyang pakikipag-usap. Tumingin siya sa ibaba, nakita ang clutch, at pagkatapos ay tumingin sa babaeng may-ari nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pinagmasdan ni Liwayway ang bawat reaksyon sa mukha ni Dante. Ang unang pagtataka, ang sumunod na paghanga, ang dahan-dahang pagbuo ng isang interesadong nangiti. Walang kahit katiting na pagkilala. Sa kanyang mga mata, si Liwayway Dimakulangan ay isang multo na.
Ang nasa harap niya ay isang bagong oportunidad. Yumuko si Dante upang pulutin ang clutch, isang kilos na puno ng kagalantihan. Inabot niya ito sa kanya. Ang kanyang ngiti ay kaakit-akit at puno ng kumpiyansa. "Miss, I don't think we've met," sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng pagnanasa. Kinuha ni Mahalina ang clutch. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Dante na nagpadala ng kuryente, hindi ng kilig, kundi ng tagumpay. Tumingin siya sa mga mata nito, isang malamig at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mapulang labi. "Mahalina Reyes," sagot niya. Ang boses ay kontrolado at bahagyang may American accent. "And I believe you are right. We haven't." Simula ng gabing iyon sa charity ball, hindi na maalis sa isip ni Dante Escalante ang pangalang Mahalina Reyes. Mayroong kakaibang pang-akit ang babae. Hindi ito katulad ng mahinhin at halos banal na kagandahan ni Liwayway. Hindi rin ito tulad ng matalas at kalkuladong pang-akit ni Brielle. Ang kay Mahalina ay isang misteryo. Isang apoy na nang-aanyayang lumapit kahit pa alam mong mapapasok ka. At si Dante, isang lalaking laging nakukuha ang gusto, ay hindi kailanman natakot sa apoy. Kinabukasan matapos ang party, agad niyang inutusan ang kanyang sekretarya na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Mahalina Reyes. Ang nakuha nilang impormasyon ay eksakto sa inaasahan niya. Isang investment mogul mula sa New York na naghahanap ng mga bagong oportunidad sa Pilipinas. Malinis ang record. Walang koneksyon sa kahit sinong kakilala niya. Perpekto. Nagsimula ang kanyang panunuyo. Nagpadala siya ng isang malaking bouquet ng Ecuadorian roses sa penthouse suite ni Mahalina sa isang mamahaling hotel. Ang card ay simple. "It was a pleasure meeting you, Dante Escalante." Ang sagot ni Mahalina ay mas simple pa. Isang text message. "Thank you." Walang ngiti, walang paanyaya. Ang pagiging mailap nito ay lalo lang nagpaalab sa kanyang interes. Nagpadala siya ng isang mamahaling kahon ng Belgian chocolates. Pagkatapos, isang imbitasyon para sa isang pribadong hapunan. Lahat ay tinatanggap nito ng magalang, ngunit walang anumang positibong tugon. Alam ni Dante na ang karaniwang pamamaraan ay hindi gagana kay Mahalina. Ang babae ay hindi nasisilaw sa pera. Malamang ay mas marami pa itong pera kaysa sa kanya. Ang kailangan niya ay ibang pain. Ang pain ng kapangyarihan. Ipinatawag niya ang kanyang sekretarya. "Mag-set ka ng meeting kay Miss Mahalina Reyes. Sabihin mo, tungkol sa isang business proposal. Isang investment opportunity na hindi niya matatatanggihan." Sa kanya, naganap ang pagpupulong sa conference room ng Dimakulangan Holdings. Ang mismong silid kung saan si Liwayway ay dati lang anino sa kanyang tabi. Pumasok si Mahalina na nakasuot ng isang pulang-pulang power suit. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Umupo siya sa tapat ni Dante, inilapag ang kanyang mamahaling leather briefcase at tinitigan siya ng diretso sa mata. "You have 30 minutes, Mr. Escalante. Make it count." Natigilan si Dante sa kanyang pagiging prangka. Ngumiti siya. Ito ang gusto niya. Isang hamon. Inilatag niya ang blueprint ng kanyang pinakabagong proyekto, ang Escalante Towers, isang napakataas at napakaluhong residential building na itatayo sa puso ng Makati. Isang proyektong magpapatibay sa kanyang pangalan sa industriya. "This is the future, Miss Reyes," pagmamalaki niya. Ang pinakamataas, pinakamaganda, at pinaka-eksklusibong gusali sa buong bansa. At nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataong maging bahagi nito. Sa halip na mamangha, tiningnan lang ni Mahalina ang mga papel nang walang emosyon. Itinuro niya ang isang bahagi ng financial projection. "Your numbers are too optimistic, Mr. Escalante." Sabi niya, ang boses ay matalas. "You're not factoring in the rising cost of construction materials and the potential for a market downturn in the next 2 years.
Masyadong malaki ang iyong risk exposure. Natameme si Dante. Walang sino man ang nangahas na questionin ang kanyang mga plano noon. Lahat ay tumatango lang. Ngunit ang babaeng ito, nakita niya ang butas sa kanyang plano sa loob lamang ng 5 minuto. "I can see you've done your homework," sabi ni Dante. Sinisikap na itago ang kanyang pagkairita. "I always do," sagot ni Mahalina. "Hindi ako nag-i-invest base sa magagandang pangako, Mr. Escalante. Nag-i-invest ako base sa datos." Tumayo siya. "But, I admit, the project has potential. Bigyan mo ako ng mas makatotohanang proposal. Baka sakaling magbago ang isip ko." Bago pa man makasagot si Dante, tumalikod na ito at naglakad palabas ng silid. Naiwan siyang nakaupo. Hindi alam kung dapat ba siyang mainis o lalong humanga. Ang babae ay hindi lang maganda. Matalino ito. Matalim. At ang pag-iisip na makuha ang respeto at ang investment ng isang tulad niya ay mas lalong naging kaakit-akit para kay Dante. Ang pagsakop kay Mahalina Reyes ay magiging isang tunay na simbolo ng kanyang tagumpay. Sino ba talaga yang Mahalina Reyes na yan? Ang tanong ay bumasag sa katahimikan sa loob ng penthouse ni Dante. Nakatayo si Brielis Suarez malapit sa bintana, hawak ang isang kopita ng alak. Ang mukha ay seryoso. Kakaalis lang niya mula sa isang meeting sa ibaba at narinig niya ang tungkol sa naging pagpupulong. Isang bagong player sa market. Malaking isda. Sagot ni Dante habang nagbubukas ng sarili niyang bote ng whiskey. "At mukhang nahuli ka na niya sa kanyang bingwit," sabi ni Brielle. May bahid ng panunuya sa kanyang boses. Lumapit ito sa kanya. "Dante, ilang linggo mo nang hinahabol ang babaeng yan. Nagpapadala ka ng mga regalo. Nag-set ka pa ng espesyal na meeting. Hindi mo yan ginagawa. Business to Brielle. Malaki ang maitutulong niya sa Escalante Towers." Pagdadahilan ni Dante. "Business ba talaga?" Tinitigan siya ni Brielle sa mata. "O baka naman may iba ka nang gustong isunod sa yapak ni Liwayway? Isang bagong mayaman na mapapakinabangan?" Nainis si Dante sa paratang. Kahit pa may katotohanan ito. "Huwag mo kaming itulad sa kanya. Si Liwayway ay mahina. Iba ito." "Oo, iba nga," sabi ni Brielle. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-iisip. Masyadong perpekto. Bigla na lang siyang lumitaw. Walang nakakakilala sa kanya. Pinuntahan ko siya sa lobby ng hotel niya kanina. Nagkataon lang. Napatingin si Dante sa kanya. "Anong ginawa mo?" "Nakipagkilala. Sinubukan kong kausapin. Magaling siyang sumagot sa mga tanong ko. Masyadong magaling. Para bang inaaral niya ang bawat kilos niya, ang bawat salita." Humigop si Brielle mula sa kanyang kopita. "May kakaiba sa babaeng yan, Dante. Mag-ingat ka." Iwinaksi lang ni Dante ang kanyang sinabi. "Nagseselos ka lang, Brielle. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko." "Sana nga," bulong ni Brielle habang tinitingnan ni Dante ang skyline ng syudad. Ngunit ang isip niya ay nasa babaeng may mga matang nangungusap ng misteryo. Hindi niya ito titigilan, hindi hanggat hindi niya ito nakukuha. Hindi niya alam na habang pinaplano niya ang kanyang susunod na hakbang, ang daga na kanyang hinahabol ay ang siyang naglalatag ng sarili nitong bitag. Habang si Liwayway, sa katauhan ni Mahalina, ay abala sa paglalaro ng isang mapanganib na laro kasama si Dante, si Sinag naman ay may sariling misyon na tinatrabaho sa anino. Alam niyang hindi sapat na makuha lang ni Liwayway ang kanyang pera pabalik. Para tuluyang managot si Dante sa batas, kailangan nila ng matibay na ebidensya. Isang ebidensya na magpapatunay na ang pagpapakulong kay Liwayway sa bahay paghilo may isang sinadyang krimen. At ang ebidensyang yon ay nasa loob mismo ng institusyon. Kailangan niyang makuha ang orihinal na kopya ng admission order ni Liwayway. Ang gawain ay mas mahirap kaysa inaakala. Ang lahat ng mga dokumento ng pasyente ay itinatago sa records room. Isang silid na laging nakakandado at mahigpit na binabantayan.
Ang tanging may access dito ay ang hospital administrator at ang head records clerk, 2 taong kilala sa kanilang katapatan sa management. Nagplano si Sinag ng mabuti. Pinag-aralan niya ang schedule ng mga gwardiya, ang oras ng pag-uwi ng mga staff, at ang layout ng buong gusali. Pagkatapos ng 2 linggong pagmamanman, nakita niya ang isang pagkakataon. Isang Biyernes ng gabi, may gaganaping staff appreciation night sa ospital. Karamihan sa mga empleyado, kasama na ang administrator at ang clerk, ay magiging abala sa selebrasyon. Ito ang kanyang pagkakataon. Nagsuot siya ng kanyang karaniwang uniforme, ngunit sa ilalim nito, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba. Bawat pagbati sa kanya ng mga kasamahan ay tila may kasamang hinala. Ngumiti siya, nakipagbiruan, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa kanyang misyon. Nang magsimula na ang programa sa social hall, dahan-dahan siyang tumakas. Lumiko siya sa isang hindi pamilyar na pasilyo, ang daan patungo sa administrative wing. Mas tahimik dito, mas malamig. Bawat yabag niya ay umaalingaw-ngaw. Nakarating siya sa tapat ng pinto na may markang records, nakakandado, gaya ng inaasahan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang set ng manipis na metal na lockpicks na binili niya online. Ilang linggo niyang pinag-aralan ang paggamit nito sa pamamagitan ng mga video tutorial, ngunit iba pa rin kapag ginagawa mo na talaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at pinagpapawisan. Ang tunog ng bawat maling pagpihit sa kandado ay parang isang sigaw sa katahimikan. Ilang beses siyang napahinto, pinakikinggan kung may paparating. Wala. Pagkatapos ng halos 5 minuto na parang 5 taon, isang mahinang click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Mabilis siyang pumasok sa loob at isinara ito ng walang ingay. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Amoy lumang papel. Libu-libong mga folder ang nakasalansan sa mga bakal na estante, mula sahig hanggang kisame. Isang dagat ng mga kwento at mga sikreto. Binuksan niya ang maliit na flashlight mula sa kanyang telepono at sinimulan ang paghahanap. Eskalante. Aabutin siya ng magdamag kung isa-isa niyang hahanapin. Ngunit may ideya siya. Ang mga folder ng mga bagong pasyente ay dapat nasa isang hiwalay na cabinet. At naroon nga, isang cabinet na may label na New Admissions. Muli, nakakandado ito, ngunit mas madali na itong buksan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga folder. At sa wakas, nakita niya ito. Eskalante, Liwaywaydi. Kinuha niya ang folder, ang puso niya'y kumakabog sa pananabik at takot. Dinala niya ito sa isang maliit na mesa at binuksan. Naroon ang lahat, ang mabilis na diagnosis, ang testimonya ni Dante, ang reseta ng mga gamot. Ngunit ang hinahanap niya ay ang pinakaunang pahina, ang Physician's Emergency Certificate. Ang dokumentong nagbibigay kapangyarihan na sa ospital na i-admit ang isang tao nang walang court order sa loob ng 72 oras. Nakatala rito ang pangalan ng examining physician, isang doktor na hindi niya kilala. At sa ilalim nito, ang pirma ng nag-iisang testigo at nag-request ng admission, si Dante Escalante. Ngunit may isa pa. Sa ilalim ng pirma ni Dante, may isa pang linya, isang linya para sa family consent. Ayon sa batas, kung ang pasyente ay may asawa, kailangan pa rin ng pahintulot mula sa isang malapit na kamag-anak, lalo na kung may kinalaman sa malaking yaman. Isang safety measure. At sa linyang iyon, may isang pirma. Itinutok ni Sinag ang kanyang flashlight dito. Ang sulat kamay ay pabilog at malinis. Pamilyar. Binasa niya ang pangalang nakasulat sa ilalim. Lorna Di Maculangan Alvarez, Tita Lorna. Napatitig si Sinag sa pangalan. Hindi makapaniwala. Si Tita Lorna ang kapatid ng ama ni Liwayway. Ang paboritong tiyahin ni Liwayway. Ang taong itinuring nitong pangalawang ina, matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Bakit? Paano?
Ang buong akala nila ay si Dante lang ang may kagagawan ng lahat. Ngunit ang dokumentong ito ay nagsasabing may kasabwat siya. Isang kasabwat mula sa loob mismo ng pamilya ni Liwayway. Isang pagtataksil na mas malalim at mas masakit. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng dokumento. Kailangan itong malaman ni Liwayway. Ibinalik niya ang folder, isinara ang cabinet, at lumabas ng silid ng walang bakas. Bumalik siya sa party na parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nang makauwi siya sa kanyang apartment, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ang secure na numero na ginagamit nila ni Liwayway. Matapos ang ilang ring, sumagot ito. "Sinag, napatawag ka? May problema ba?" Ang boses ni Liwayway sa kabilang linya ay alerto. "Liway, nakuha ko na." Ang alin? Ang ebidensya? May pananabik sa boses nito. "Oo, pero may nalaman ako. Isang bagay na hindi mo inaasahan." Nagkaroon ng katahimikan. "Ano yon, Sinag? Huwag mo na akong bitinin." Huminga ng malalim si Sinag. Kinailangan niyang sabihin ito kahit gaano pa kasakit. "Liway, hindi lang si Dante. May kasama siya. Isa sa pamilya mo." Narinig niya ang biglaang pagtigil ng paghinga sa kabilang linya. "Ang pirma, ang pangalawang pirma sa admission papers mo." Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay mabigat. "Ang pumirma, si Tita Lorna mo." Katahimikan. Isang mahaba, nakakabinging katahimikan, walang salita, walang iyak. Tanging ang tunog lang ng hangin sa telepono. Pagkatapos, isang tunog, isang mahinang kalabog, ang tunog ng isang teleponong bumagsak mula sa isang nanginginig na kamay. "Liway? Liway, andyan ka pa ba?" Walang sumasagot. Ang pagtataksil ng isang asawa ay isang malalim na sugat. Ngunit ang pagtataksil ng sarili mong kadugo, iyon ay isang lason na kayang pumatay sa kaluluwa. At sa gabing iyon, naramdaman ni Sinag na ang buong plano nila, ang buong laro ng paghihiganti, ay biglang nagbago ng anyo. Ang tunog ng teleponong bumagsak sa sahig na gawa sa marmol ng kanyang penthouse suite ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ngunit hindi ito narinig ni Liwayway. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalang paulit-ulit na tumatambol sa kanyang isipan, kasabay ng mabilis na pintig ng kanyang puso. "Tita Lorna, Tita Lorna, Tita Lorna." Napaupo siya sa sahig. Ang mga binti ay biglang nanghina, na parang gelatin. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang sakit. Ang sakit ay hindi katulad ng naramdaman niya kay Dante. Ang kay Dante ay isang matalim na saksak, mabilis, brutal, at nakakagalit. Ito, ang sa kanyang Tita Lorna, ay isang mabagal na lason, gumagapang sa kanyang mga ugat, pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao, nagiiwan ng isang nagyayelong kirot na mas malalim, mas personal. Bumalik sa kanyang alaala ang mga imahe ng kanyang tiyahin. Si Tita Lorna na laging may dalang pasalubong para sa kanya noong bata pa siya. Si Tita Lorna na yumakap sa kanya ng mahigpit noong libing ng kanyang mga magulang, bumubulong na hindi siya nag-iisa. Si Tita Lorna na ngumiti at umiyak sa kanyang kasal, nagsasabing masaya siyang nakita siyang maligaya. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luhang tulad ng dati. Ang mga luhang ito ay hindi mainit. Ang mga ito'y malamig. Malamig na parang yelo. At kasabay ng bawat patak, ang natitirang lambot sa kanyang puso ay nagsimulang tumigas. Hindi na ito laro ng pagbawi sa pera. Hindi na ito simpleng paghihiganti sa isang taksil na asawa. Personal na ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Isang liwanag na mapanganib,
at walang awa. Kung nagawa nilang pagtaksilan siya ng sabay, pag-aawayin niya sila ng sabay-sabay. Hahanapin niya ang mga bitak sa kanilang pader ng kasinungalingan at wawasakin niya ito mula sa loob. Kinabukasan, tumawag si Mahalina Reyes sa opisina ni Tita Lorna na isa ring board member ng Dimakulangan Holdings. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang potensyal na investor na interesado sa mga proyektong hawak ng kanyang tiyahin. Si Tita Lorna, na laging naghahanap ng paraan para mapansin sa kumpanya, ay agad na pumayag sa isang pulong-ov. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant, isang lugar na bukas at maraming tao perpekto para sa kanyang plano. Pagdating ni Liwayway, nakita niya ang kanyang tiyahin na nakaupo na, mukhang nasasabik. Ang itsura nito ay hindi nagbago, elegante, mahilig sa alahas, at may ngiting tila hindi makabasag pinggan. "Miss Reyes, it's an honor." Bati nito, inilahad ang kamay. Tinanggap ni Liwayway ang kamay. Malamig. O baka ang sa kanya lang. "The pleasure is all mine, Mrs. Alvarez." Habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo, bawat salita ng kanyang tiyahin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso, lalo na nang mapunta ang usapan sa pamamalakad ni Dante. "Dante has been a godsend," sabi ni Tita Lorna, umiiling-iling na parang nalulungkot. "He's been working so hard, lalo na't may pinagdadaanan ng pamilya. My poor niece, Liwayway. Her mind just snapped. Nakakaawa. Buti na lang at nandyan si Dante para alagaan siya at ang kumpanya." Pinanatili ni Liwayway ang kanyang malamig na ekspresyon kahit pa gusto na niyang isigaw ang lahat. Ngumiti lang siya. Family is indeed important. Loyalty within the family is everything. Sa kalagitnaan ng kanilang tanghalian, gaya ng inaasahan ni Liwayway, nakita niya si Brielle Suarez na pumasok sa restaurant. Si Sinag ang nagbigay ng tip sa kanya. May meeting din pala si Brielle sa lugar na yon. Perpekto. Nang dumaan si Brielle sa kanilang table, sinadya ni Liwayway na lakasan ang kanyang boses. "So, Mrs. Alvarez, I believe we have a deal. It's good to know I'm dealing directly with someone who holds the real power in the family." Napahinto si Brielle. Tumingin ito sa kanilang table. Ang mga mata ay naniningkit. Nakita nito si Mahalina Reyes na masayang nakikipagkamay kay Tita Lorna. Isang eksenang hindi niya inaasahan. Nagpatuloy sa paglalakad si Brielle, ngunit alam ni Liwayway na ang binhi ng duda ay naitanim na. Nang mag-isa na lang ulit sila, sumandal si Liwayway. "You know," sabi niya kay Tita Lorna na parang nag-iisip, "I've dealt with many family corporations at laging may isang pattern. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nasa taong nakaupo sa pinakamataas na silya." Napangiti si Tita Lorna, nararamdaman na tila kinakampihan siya. "You are very perceptive, Miss Reyes." "Anong ginagawa mo kasama si Lorna Alvarez?" Iyon ang unang tanong ni Brielle kay Dante nang makapasok ito sa kanyang opisina ng gabing iyon. Walang pagbati, walang paligoy-ligoy. "Ano yung ibig mong sabihin?" tanong ni Dante, naguguluhan. "Nakita ko kayo kanina, si Mahalina at ang tiyahin ni Liwayway. Nagtatawanan, nagkakamayan. Mukhang may sarili kayong deal na hindi ko alam." Akusa ni Brielle, ang bawat salita ay may diin. "Wala akong alam dyan," sagot ni Dante. At nagsasabi siya ng totoo. Pero alam niyang hindi iyon ang gustong marinig ni Brielle. "Talaga ba, Dante? O baka naman may plano kayong dalawa ni Tita Lorna na is-sideline ako? Alam nating lahat na ayaw sa akin ng matandang yon. Baka naman ginagamit niyo lang yang si Mahalina para sa isang bagay?" "Brielle, ano bang pinagsasasabi mo? Nagseselos ka na naman ba?" "Hindi ito selos, Dante. Ito ay pag-iingat," sigaw ni Brielle. "Mula nang dumating ang babaeng yan, nagkakagulo na tayo. At ngayon, nakikipag-alyansa pa siya sa isang taong alam nating pareho na ahas din
Ako ang CEO ng kumpanyang ito, Brielle. Kung may deal man sila, malalaman ko. Mayabang na sabi ni Dante. Ngunit nagkamali siya. Dahil pag-alis ni Brielle sa kanyang opisina, hindi ito umuwi. Pumunta ito sa isang electronic store. Bumili ito ng isang maliit, halos hindi mapansing bagay. Isang voice recorder. Kinabukasan, habang nasa meeting si Dante, pumasok si Brielle sa opisina nito. Mabilis niyang idinikit ang maliit na aparato sa ilalim ng malaking lamesa ni Dante. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at hinala. Ang pader na kanilang itinayo ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak at si Liwayway mula sa malayo ay handa nang ihampas ang martilyo gabi-gabi. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagpapanggap at pakikipagplastikan sa mundo, umuuwi si Brielle Suarez sa kanyang minimalist na apartment. Nagbubuhos ng isang baso ng whiskey at isinasagawa ang kanyang bagong ritual. Nauupo siya sa harap ng kanyang laptop, isinusuot ang kanyang noise-canceling headphones at pinakikinggan ang mga lihim na pag-uusap mula sa opisina ni Dante. Ang voice recorder na kanyang itinanim ay ang kanyang tanging kakampi sa mundong ito ng kasinungalingan. Sa simula, ang kanyang narinig ay kumpirmasyon lang ng kanyang mga hinala. Ang pagkahumaling ni Dante kay Mahalina, ang mga planong paikutin ito, ang mga tawag na puno ng paglalambing na halatang peke. Nakakainis pero walang bago. Ngunit si Brielle ay isang abogado. Ang pasensya ay isa sa kanyang mga birtud. Alam niyang sa kalaunan, may isang madudulas, may isang bibitaw ng salitang magbubukas sa lahat. At isang gabi narinig niya ito. Nasa telepono si Dante, kausap si Mahalina. Sinusubukan nitong maging kaakit-akit, ginagamit ang nakaraan para ipakitang meron siyang malambot na puso. Alam mo, your sophisticated taste reminds me of a place, sabi ni Dante sa boses na malambing. May isang maliit na coffee shop na paborito naming puntahan noon noon, Kalinaw Cafe. Napakasimple pero napaka-elegante, parang ikaw. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay sumagot si Mahalina, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagtatama. You mean, kanlungan? Sabi nito. Kalinaw was the bookstore beside it. Natawa lang si Dante. Oo nga pala. Ang talas ng memorya mo. Anyway, as I was saying, hindi na pinakinggan ni Brielle ang kasunod. Paulit-ulit niyang ni-rewind ang bahaging iyon. You mean kanlungan. Kalinaw was the bookstore beside it. Isang simpleng pagtatama. Isang detalye na walang sino man ang makakaalam. Isang detalyeng hindi kailanman nabanggit ni Dante sa kahit sinong tagalabas. Isang detalyeng tanging isang tao lang ang maaaring makaalam, si Liwayway. Napahinto si Brielle. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang biglaang paglitaw ni Mahalina Reyes, ang perpektong backstory na walang butas, ang matinding interes nito kay Dante at sa kumpanya, ang buhok na ginupit, ang estilo ng pananamit na binago, ang boses na sinanay. Ito'y isang obra maestra ng panlilinlang, isang multo na bumalik mula sa abo para maghiganti. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Ngunit agad itong napalitan ng isang bagay na mas malakas, paghanga. At pagkatapos ng paghanga, isang nag-aalab na determinasyon. Ang talino mo, Liwayway. Ang talino mo talaga, isip ni Brielle, isang mapanganib na ngiti, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala mo ikaw ang pusa sa larong ito, pero ang hindi mo alam, ang hinahabol mong daga ay isa palang ahas. Hindi siya natakot, siya ay nasabik. Ito ang uri ng laban na gusto niya. Hindi laban sa isang mahinang heredera, kundi laban sa isang kalaban na kapantay niya. Kinabukasan pumasok si Brielle sa opisina ni Dante.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Dante, simula niya, ang boses ay mahina. Gusto ko lang humingi ng tawad. Napatingin si Dante mula sa kanyang mga papel, nagulat. Tama ka. Pagpapatuloy ni Brielle, lumapit sa kanyang mesa. Nagseselos lang ako. Natatakot akong mawala ka sa akin, mawala ang lahat ng ito. Masyado akong nagpadala sa hinala. Patawarin mo ako. Ang ego ni Dante ay agad na lumaki. Tumayo ito at niyakap siya. Shh! Okay na. Sinabi ko naman sa'yo, alam ko ang ginagawa ko. Alam ko, sabi ni Brielle. Isinubsob ang mukha sa dibdib nito. At ngayon, gusto kong tulungan ka. Tulungan kitang makuha ang tiwala ni Mahalina. Ipakita natin sa kanya na tayo ang pinakamagaling na team. Nakangiting bumitaw si Dante. That's my girl. Actually, sabi ni Brielle, ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kislap. May ideya ako kung paano natin mapapabilis ang lahat. Isang ideya na siguradong hindi niya matatanggihan. Isang patibong na perpekto. Ikinuwento niya ang kanyang plano. Isang pekeng proyekto. Isang subsidiary company para sa Escalante Towers na ilalagay sa pangalan ni Mahalina bilang gesture of ultimate trust. Isang imbitasyon sa isang biglaang board meeting para pirmahan ang lahat ng papeles. Isang pag-atake na hindi niya makikita dahil akala niya siya ang umaatake. Ang mga mata ni Dante ay nagningning sa kasakiman at katalinuhan ng plano. Brielle, you are a genius. We are a team, remember? Sagot niya, hinaplos ang pisngi nito. Lumipas ang isang linggo. Ang pain ay inihagis at si Mahalina, gaya ng inaasahan ay kinagat ito. Ang tawag mula kay Dante ay dumating. Halina! Good news. The board loved the idea. They approved everything. Gusto nilang makipag-meeting sa'yo para sa contract signing. Today! Ngayon na. Can you come? Of course, sagot ni Mahalina sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado. Ngunit alam ni Brielle na sa loob-loob nito, nagdiriwang na ito. Pinanood ni Brielle mula sa bintana ng conference room habang bumababa si Mahalina Reyes mula sa kanyang itim na kotse. Ang lakad nito ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang muka ay isang maskara ng tagumpay. Papasok siya sa lunggan ng leon. Iniisip na isa siyang mangangaso. Pumasok si Liwayway sa conference room. Malaki, malamig. Ang mahabang mesa ay napapaligiran ng mga board member na tapat kay Dante. Sa dulo ng mesa, magkatabing nakaupo sina Dante at Brielle. Ang mabigat na pinto ay nagsara sa kanyang likuran. Click. Ang tunog ay pinal. Ngumiti si Liwayway. Ang kanyang ngiti ay para sa isang taong malapit ng manalo. Gentlemen and lady, sabi niya. Tumango kay Brielle. Ngunit walang sumagot sa kanyang nangiti. Ang mga mukha sa silid ay seryoso. Ang nangiti ni Dante ay nawala at napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Ang kay Brielle ay isang malamig na ekspresyon ng tagumpay. Ang kumpiyansa sa mukha ni Liwayway ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niyang may mali. Tumayo si Dante, dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagnanasa, kundi ng purong panunuya at galit. Ang galing, sabi nito, pumapalakpak ng marahan. Isang napakagaling na pagtatanghal. Halos naniwala na kami. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang nanggisi ay lumawak. Long time no see, Liwayway. Long time no see, Liwayway. Ang pangalan niya, binigkas sa boses ni Dante na puno ng panunuya, ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang mga mukha ng board members ay nakatitig sa kanya, mga matang puno ng paghusga at pagkasuklam. Si Brielle ay nakangisi, isang ngisi ng isang manlalaro ng ahedres na nagsasabing,
Checkmate. Ito na, ang sandaling kinatatakutan niya. Huli na siya. Naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang mga tuhod. Ang maskara ni Mahalina Reyes ay nagsimulang mabasag. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. Ang babaeng walang laban, na tinanggalan ng lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang nagtatagumpay na mukha ni Dante, isang bagay ang nagbago. Ang takot ay hindi naging pagkatalo. Ito ay naging gatong. Naalala niya ang malamig na sahig ng bahay paghilom. Naalala niya ang pirma ng kanyang tita Lorna. Naalala niya ang determinasyon sa mga mata ni Sinag. Hindi pa ito tapos. Dahan-dahan. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan. Ang nanginginig niyang mga labi ay dahan-dahang bumuo ng isang nangiti. Isang maliit na ngiti sa simula. Pagkatapos ay lumawak ito. Naging isang nangiting puno ng kumpiyansa at awa. Napakunot ang noo ni Dante at Brielle. Hindi ito ang reaksyong inaasahan nila. Akala niyo ba nahuli niyo ako? Sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay hindi na kay Mahalina. Hindi na rin sa dating Liwayway. Ito ay boses ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na buo. Ang hindi niyo alam. Ako ang nagpasok sa inyo sa sarili niyong bitag. Isang halakhak ang kumawala sa kanya. Hindi malakas, ngunit puno ng kapangyarihan. Isang halakhak na nagpatindig sa balahibo ng lahat ng nasa silid. Anong pinagsasasabi mo? Nanggagalaiting tanong ni Dante. Ang kanyang pagkalito ay napapalitan na ng inis. Wala ka na ng kawala, Liwayway. Tapos na ang laro mo. Sa tingin mo ba talaga ang mga taong ito? Sabi ni Liwayway, iginagala ang tingin sa mga board member na sunod-sunuran kay Dante. Ang tunay na may kapangyarihan sa kumpanyang itinayo ng ama ko. Bago pa man makasagot si Dante, ang malaking pinto ng conference room ay muling bumukas, ngunit hindi para isara, kundi para magbigay daan. Pumasok si Dr. Sinag Alvaro, ang kanyang mukha ay kalmado at determinado. Sa likod niya ay ang tatlong pinaka-senior na miyembro ng Board of Directors ng Dimakulangan Holdings, mga taong matagal nang tapat sa ama ni Liwayway, na pinilit ni Dante na i-sideline. At sa likod nilang lahat, dalawang unipormadong pulis ang pumasok. Ang kanilang presensya ay nagpabigat lalo sa atmosfera ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Napahakbang paatras si Brielle, ang kanyang utak na matalas, ay ngayon lang nagsimulang maintindihan ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang patibong na inilatag nila ay para pala sa kanila. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Liwayway, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo sa emergency board meeting na ito. Ngayong kompleto na tayo, maaari na nating simulan ang tunay na agenda. Pumunta si Sinag sa tabi ng isang malaking screen sa pader at isinaksak ang isang laptop. Isang click lang at ang screen ay umilaw. Dante Escalante, sabi ni Liwayway, ang kanyang tingin ay matalim na parang punyal. Inaakusahan kita ng fraud, malversation of company funds, at conspiracy para iligal na ipadetain ang iyong asawa para makuha ang kanyang yaman. Kasinungalingan, sigaw ni Dante. Wala kang ebidensya. Talaga ba? Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa labi ni Liwayway. Sinag, pakiplay ang Exhibit A. Isang audio file ang tumugtog. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at mayabang. Si Liwayway? Mahina yon. Isang pirma lang, nakuha ko na ang lahat. Madaling naniwala na para sa kanya ang lahat. Ngayon, nabubulok na siya sa isang mental hospital habang ako, tayo, ang nagpapakasasa sa pinaghirapan ng pamilya niya. Ang boses na yon ay mula sa isa sa mga pag-uusap nila ni Mahalina sa telepono. Napalihim niyang ni-record. Namutla si Dante. Tumingin siya kay Brielle na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Exhibit B. Utos ni Liwayway. Lumitaw sa screen ang mga kopya ng bank statement, mga wire transfer papunta sa mga offshore account na nakapangalan kay Dante at Brielle.
Milyon-milyong piso na ninakaw mula sa kumpanya. Nagsimulang magbulungan ang mga tunay na board member. Ang mga loyalista ni Dante ay hindi makatingin. At para sa ating grand finale, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Puno ng isang nakakakilabot na kalungkutan. Ang ebidensyang wawasak, hindi lang sa kaso niyo, kundi sa puso ko. Lumapit si Sinag. Sa pagkakataong ito, isang video ang kanyang ipinakita. Lumitaw sa screen ang mukha ni Tita Lorna, kuha sa isang tahimik na silid. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Inamin ko, sabi ng nanginginig na boses ni Tita Lorna sa video. Nilinlang ako ni Dante. Ipinakita niya sa akin ang isang pekeng huling habilin ni Kuya na nagsasabing may sakit daw talaga sa isip si Liwayway at kailangang protektahan. Naniwala ako. O baka gusto ko lang maniwala dahil sa inggit. Pinirmahan ko ang papeles. Patawarin mo ako, Liwayway. Patawarin mo ako, anak. Kung ang mga naunang ebidensya ay mga pako, ang testimonya ni Tita Lorna, ang martilyong bumaon sa mga ito, sa kabaong ni Dante at Brielle, katahimikan. Tapos na ang laro. Lumapit ang dalawang pulis. Dante Escalante, Brielle Suarez, inaaresto kayo para sa mga nabanggit na kaso. May karapatan kayong manahimik. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Nagwawalang sigaw ni Dante habang pinupusasan. Hindi pa tapos to! Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulan ng galit. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Kalmado siyang tiningnan ni Liwayway. Ang lahat ng sakit at luha ay nawala na, napalitan ng isang malamig at hindi matitinag na kapayapaan. Para sa'yo, sagot niya, ang bawat salita ay may bigat at pinal. Nagsisimula pa lang. Ang ingay ng tagumpay ay mabilis na napalitan ng isang matunog na katahimikan. Matapos ang kaguluhan sa conference room, matapos dalhin ng mga pulis sina Dante at Brielle, naiwan si Liwayway kasama si Sinag at ang mga matatandang miyembro ng board. Ang mga sumunod na oras ay naging isang mabilis na serye ng mga kaganapan, mga pahayag sa pulis, mga pag-uusap sa mga abogado, at isang emergency meeting para opisyal na ibalik sa kanya ang kontrol sa Dimakulangan Holdings. Ngunit nang matapos ang lahat at nag-uwian na ang lahat ng tao, naiwan si Liwayway sa gitna ng malawak na opisina ng CEO, ang opisina na dati sa kanyang ama. Pagkatapos ay inagaw ni Dante at ngayon ay sa kanya na. Ang pakiramdam ay hindi purong saya. Ito ay mabigat. Isang pinaghalong ginhawa, pagod, at isang malalim na kalungkutan. Nanalo siya sa laban, ngunit ang mga sugat ay naroon pa rin. Ang pinakamalaking sugat ay may pangalang Lorna. Isang linggo pagkatapos ng insidente, nagpasya si Liwayway na harapin ito, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil kailangan niya ito para sa sarili niyang kapayapaan. Pumunta siya sa City Jail kung saan pansamantalang nakakulong ang kanyang Tita Lorna habang hinihintay ang piyansa. Ang silid-dalawan ay maliit at kulay abo, isang malaking kaibahan sa marangyang buhay na kinalakihan ng kanyang tiyahin. Nang pumasok si Tita Lorna, mukha itong tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay walang ayos. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, na lalong nagpalitaw sa lalim ng kanyang mga mata na puno ng hiya at pagsisisi. Hindi ito makatingin ng diretso kay Liwayway. Tita, basag ni Liwayway sa katahimikan. Sa pagkarinig ng kanyang boses, bumigay ang kanyang tiyahin, napahagulgol ito ng yak. Liway, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Umupo lang si Liwayway, hinayaan itong ilabas ang lahat. Walang galit sa kanyang puso. Ang naroon ay isang malaking katanungan. Bakit tita? Yun lang ang gusto kong malaman. Bakit?
Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sinabi ni Tita Lorna ang lahat. Ang tungkol sa inggit na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang kapatid, ang ama ni Liwayway, na laging mas magaling, mas matagumpay. Ang pakiramdam na palagi siyang pangalawa lang. Nang mamatay ang kanyang kuya, inakala niyang magkakaroon na siya ng mas malaking papel sa kumpanya. Ngunit ipinasa nito ang lahat kay Liwayway. Ginamit ni Dante ang inggit na yon, ang kanyang mga kahinaan. Hindi ko pinapawalang sala ang sarili ko, Liway. Sabi nito. Ang boses ay basag. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa dilim. At habang buhay ko itong pagsisisihan. Tinitigan ni Liwayway ang babaeng nasa harap niya. Hindi na ito ang halimaw na nasa isip niya. Isa na lang itong matandang babae na naligaw ng landas na kinain ng sarili niyang mga demonyo. Hindi kita mapapatawad ngayon, tita, mahinang sabi ni Liwayway, at sa bawat salita ay may katotohanan. Siguro, balang araw, pero hindi ngayon. Masyadong malalim ang sugat. Tumayo siya. Pero ang pagpapatawad ay iba sa pag-unawa. At ngayon, naiintindihan ko na. Harapin mo ang iyong pagkakamali. Pagbayaran mo ito. At baka sa dulo ng lahat ng ito, pareho tayong makahanap ng kapayapaan. Tumalikod si Liwayway at lumakad palabas, hindi lumingon. Hindi ito isang masayang pagtatapos, ngunit ito ay isang pagsasara. Isang kabanata na kailangan niyang isara para makapagsimula ng bago. Ang pagsisimula ng bago ay mas mahirap kaysa sa pakikipaglaban. Ang Di Makulangan Holdings ay nasa gulo. Ang eskandalo ay yumanig sa buong komunidad ng negosyo. Ang mga investor ay kinakabahan. Ang mga empleyado ay walang direksyon. Sa kanyang unang opisyal na araw bilang CEO, ipinatawag ni Liwayway ang lahat ng department heads para sa isang pulong. Pumasok siya sa conference room, hindi bilang si Mahalina na puno ng misteryo, o ang dating Liwayway na mahiyain. Pumasok siya bilang kanyang sarili. Alam ko marami sa inyo ang naguguluhan at nag-aalala. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Marami tayong problemang kailangang ayusin. Maraming tiwalang kailangang ibalik. Hindi ko maipapangako na magiging madali ito. Pero ito ang maipapangako ko. Simula ngayon, ang kumpanyang ito ay tatakbo sa pundasyon ng integridad, transparency, at respeto. Inilatag niya ang kanyang mga paunang plano. Isang buong audit ng pananalapi. Isang pag-aaral sa kultura ng kumpanya at isang pangako na pangalagaan ang mga empleyado. Isang bagay na binaliwala ni Dante. Sa pagtatapos ng pulong, ang dating balisang mga muka ay napalitan ng respeto at panibagong pag-asa. Nakita nila, hindi lang ang anak ng kanilang dating amo, kundi isang tunay na leader. Nang gabing iyon, naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin. Pinagmamasdan ang libo-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang buhay, isang kwento. Noon, tinitingnan niya ang tanawing ito bilang isang magandang larawan lang. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang responsibilidad. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga balikat, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Sinag. May dalang 2 tasa ng kape. Mukhang kailangan mo to, sabi nito. Iniabot ang 1 tasa sa kanya. Salamat, ngiti ni Liwayway. Kamusta ang unang araw ng Reyna? Biro ni Sinag. Nakakapagod, amin ni Liwayway. Pero masaya. Pakiramdam ko, ito talaga ang dapat kong ginagawa. Nakatayo sila roon ng tahimik, magkatabi, pinagmamasdan ng syudad. Natapos ko na ang ipinangako ko sa iyo, Liway, sabi ni Sinag pagkaraan ng ilang sandali. Nakamit mo na ang hustisya na ibalik na sa iyo ang nararapat sa iyo. Humarap si Liwayway sa kanya. Anong ibig mong sabihin?
Nag-file na ako ng resignation sa bahay paghilom. Sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Siguro'y babalik muna ako sa probinsya namin. Magpapahinga. Mag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Ang puso ni Liwayway ay biglang nakaramdam ng isang pamilyar na takot. Ang takot na maiwang mag-isa. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Tumingin si Sinag sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang komplikadong emosyon, isang pinaghalong paghanga, pag-aalala, at isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bagay na nagpakabog sa kanyang dibdib. Saan ka pupunta? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa bigat ng buong Dimakulangan Holdings. Nakikita ni Liwayway ang pag-iwas sa mga mata ni Sinag, ang bahagyang pag-atras nito na parang naghahanda ng umalis. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang puso. Mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong gabing tinakas siya mula sa bahay paghilom. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Tapos na ang papel ko dito, Liway. Sabi ni Sinag sa wakas, ang boses ay pilit na pinapakalma. Isa lang akong doktor na napadaan sa kwento mo. Ngayon na nasa ayos na ang lahat, kailangan ko nang bumalik sa sarili kong buhay. Paano kung ayokong umalis ka? Bulong ni Liwayway, ang mga salita ay tila may sariling isip. Kumakawala mula sa kaibuturan ng kanyang puso bago pa man niya ito mapigilan. Napatingin si Sinag sa kanya. Ang pagtataka ay malinaw sa kanyang mukha. Hinawakan ni Liwayway ang braso nito. Pinipigilan itong humakbang papalayo. Sinag, tumingin ka sa akin. Nang magtama ang kanilang mga mata, itinuloy niya. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging nagpapatakbo sa akin ay galit, paghihiganti. Iyon ang aking naging sandata, ang aking naging lakas. Pero ikaw ang naging dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nilamon ng dilim. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng buhay ko, dumating ka. Ikaw ang naging sinag ng pag-asa ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. At ngayon na nakikita ko na ulit ang liwanag, ayokong harapin ito ng mag-isa. Bawat salita ni Liwayway ay parang alon na humahampas sa pader na itinayo ni Sinag sa paligid ng kanyang puso. Dumating siya sa buhay nito na may iisang misyon. Ang itama ang isang pagkakamali ng nakaraan at bigyan ng hustisya ang isang biktima. Iyon lang dapat. Ngunit habang pinanonood niya itong bumangon mula sa abo, habang nakikita niya ang kanyang tapang, talino, at ang kabutihang hindi kailanman nawala sa kanyang puso sa kabila ng lahat, hindi niya namalayang nahuhulog na pala siya. Minahal niya ang babaeng tinulungan niya. Ngunit sino ba siya para sa isang tulad ni Liwayway Dimakulangan? Isa lamang siyang ordinaryong doktor. Isa siyang paalala ng pinakamasakit na kabanata ng buhay nito. Liway, sabi niya, ang kanyang boses ay mas garalgal kaysa inaasahan niya. Hindi mo kailangan ng tulong ko. Napakatatag mong babae. Kaya mong pamunuan ng isang kumpanya. Kaya mong harapin ang buong mundo. Hindi mo ako kailangan. Mali ka. Mabilis na sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi ka na pwedeng mangailangan ng kasama. Sinag, hindi kita kailangan para sa kumpanya o para sa pera. Kailangan kita dahil sa'yo. Dahil kapag kasama kita, pakiramdam ko, buo ako. Iyon na. Ang huling pag-atake sa kanyang depensa. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay gumuho. Natatakot ako, Liway. Pag-amin niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos isang bulong.
Natatakot ako na baka isa lang akong anino ng iyong masakit na nakaraan. Na sa tuwing titingnan mo ako, maaalala mo lang ang lahat ng pinagdaanan mo. Ngumiti si Liwayway sa gitna ng kanyang mga luha. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Sinag. Kapag tinitingnan kita, sabi niya, hindi ko nakikita ang bahay paghilom. Hindi ko nakikita ang pagtataksil. Ang nakikita ko ay ang ang lalaking umupo sa tabi ng isang matanda at nakipagkwentuhan tungkol sa mga bulaklak. Ang nakikita ko ay ang doktor na naniwala sa akin noong walang naniniwala. Ang nakikita ko ay ang simula ng aking bagong umaga. Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway na nasa kanyang pisngi at marahan itong pinisil. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng init ng araw. Mahal kita, Liwayway. Bulong niya. Ang mga salitang matagal na niyang itinatago ay malaya nang lumabas. Mahal din kita, Sinag. Sagot ni Liwayway. Ang mga luha sa kanyang mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Sa gitna ng malawak na opisina, sa harap ng libu-libong ilaw ng syudad, dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang mukha kay Liwayway. Ang kanilang unang halik ay hindi tulad ng mga halik sa pelikula na puno ng marahas na pagnanasa. Ito ay tahimik, marahan, puno ng pag-unawa, respeto at pangako ng isang bagong simula. Isang halik na naghilom sa mga huling sugat ng kanilang mga nakaraan. Makalipas ang isang buwan, ang araw ay ginintuan habang dahan-dahan itong sumisikat sa abot-tanaw ng Baryo Silangan. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Magkahawak kamay na naglalakad sina Liwayway at Sinag sa buhanginan. Dito sa lugar na ito kung saan nagsimula ang kanyang pagbangon. Dito rin nila piniling simulan ang kanilang kwento. Walang marangyang damit, walang mga kamera, walang mga board meeting, tanging sila lang dalawa. Sigurado ka bang iiwan mo ang lahat ng to? Tanong ni Sinag. Tinutukoy ang buhay ni Liwayway sa syudad. Ngumiti si Liwayway. Hindi ko iniwan. Ipinagkatiwala ko lang. May mga tapat na tayong mga tao sa board at mayroon namang internet at telepono. Pwede pa rin akong mamuno kahit mula dito. Tumingin siya sa paligid. Pero ang kapayapaan dito, kasama ka. Hindi ko to ipagpapalit sa kahit ano. Huminto sila sa paglalakad at humarap sa sumisikat na araw. Ang liwanag nito ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakahanap na ako ng pwesto para sa maliit na klinik na gusto kong itayo sa bayan. Masayang kwento ni Sinag. At nakahanap na rin ako ng pwesto para sa isang maliit na foundation na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sagot naman ni Liwayway. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at mga pangarap para sa hinaharap. Hinawakan ni Sinag ang magkabilang pisngi ni Liwayway. Handa ka na ba para sa bagong kabanata, mahal ko? Tanong niya. Tumango si Liwayway. Ang kanyang namangiti ay kasing liwanag ng araw na kanilang pinagmamasdan. At sa wakas, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa walang katapusang karagatan. Pagkatapos ng mahabang gabi, nasilayan ko rin ang aking Liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Liwayway at Sinag sa pagsikat ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa at pag-ibig. Mga minamahal naming kaibigan at taga-subaybay, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat. Maraming salamat po sa inyong tapat na pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Naramdaman ninyo ang bawat pighati, bawat takot, at bawat munting tagumpay ni Liwayway na para bang kayo mismo ang naroroon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi maikakaila
na may mga pagkakataong nadadala ako ng bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Ito ay isang paalala sa akin na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok at kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong inaasahan nating magiging ating kanlungan. Ngunit sa pagsilang ng bawat bagong kabanata, kasama ninyo akong nasaksihan ang unti-unting pagbangon, ang paghilom ng mga sugat, at ang paghahanap ng lakas mula sa sariling kalooban. Sana po, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ang aral na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi para na rin sa ating sariling kapayapaan. At ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay hindi isang kadena na gumagapos, kundi isang sinag ng liwanag na gumagabay sa atin pauwi sa ating mga sarili. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong damdamin ang nanaig sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay nagbibigay buhay at inspirasyon sa manunulat na tulad ko. Kwentong Puso TV.